po at pupunta po sila mama sa sa inukayan nila papa at ako ay may iwan dito. At magluluto sila mama lang muna ay magbibideo lang doon. Right. Paminawan din doon ako itulog niya. Yan, alaga natin. Oh. Yan pa. Siyempre, kasama natin asawa ni Carrotman. Hello. Ayan, hello. Hello, Yana, hello. Pakyat. Easy. Ayan, alaga natin yan. May kwento pa. Dahil ngayon na ang katapusan mo. Ayaw magpaalam sa isa't isa. Dahil hindi ko kayo malalabasin ang buhay dito. Nang palapit na si Robert sa akin, ay nakumpasan. Tingnan natin guys. Kasi mayroon na daw mayroon na daw tubig na kinuha sila galing sa ilalim. At siyempre, wala nang lagyanan na dinala sila tinapon na lang daw yung iba. Nagpahinga sila. Mas lalong nagbaga ang mga mata ng pinuno at tinarget na si Sarah. Sarah! Humilag ka! Bago pa ba sa buyan ni Sarah ng binditadong langis Diyan ka, akyat lang, basa. ay agad na siyang inunahan noon. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nakalbot siya sa tiyan ng pinuno, kaya napahiga si Sarah. Mas lalong nag-init ang tensyon ko sa pinuno dahil sa ginawa niya kay Sarah. Hanggang sa naalala ko ang sinabi ng lolo ko. Kailangan kong itarak sa lupa ang sandatang Chris kung saan ang kinatatayuan ng pinuno para matalo siya. Agad naman akong naghanap ng lupa sa loob ng lagusan hanggang sa may nakita akong lupa na pwede kong pagtusukan. Ang kailangan ko lang gawin ay dalhin ko siya doon. Kung totoong malakas ka, bakit hindi mo pa ako patayin? Wasa. Nakapili ka naman ng tadhanang tatahakin Sayang mo. may pang-inom ang kalabaw. Hindi ko kailangan mamili. Dahil kahit na kailan, hindi ko pipili na maging kampo ng kadiliman. Mas magiging malakas ang hukbo ng mga aswang kung sasama ka sa akin. Kahit na sabihin mo pa yan, hindi na magbabago ang isip ko. Habang kausap ko ang pinuno, ay unti-unti akong umatras patungo kung saan may lupa. Ang pinuno naman ay sinusundan din ang bawat atras ko. Nang Ka-vlog biya. Mulai tadi gay na, kulang tadi. Hindi ka tayo sa isang kanga, balde, bago ko ubos. Hindi tayo, kuwan tayo, kirika, kuwan. Dahil na unang yuta ito. Sundalong may hawak na baril. Ang cellphone ba? Hulog. Magandang gabi, Sir Eric. Ako po si Jomar. Matagal-tagal ko na rin itong gustong ibahagi sa inyo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na isulat ang lahat. Ang kwentong ito ay nangyari noong taong 1991 sa isang liblig na baryo sa Visayas na itinago namin sa pangalang Baryo Kalantong. Itlog ko rin sa laki ay. Noong Mayo ng 1991, mainit ang sikat ng araw at tuyot ang mga kalsada. Kasama ko ang mga matalik kong kaibigan na sina Michael, Conching at Benji. Nakasakay kami sa isang lumang jeep na puno ng gamit. Plano namin pumunta sa probinsya ng kasintahan ni Michael na si Melba. Sabi ni Michael, ipapakilala na raw niya kami sa pamilya ni Melba dahil balak na nilang magpakasal sa susunod na taon. Malayo pa ba tayo, Michael?
Tanong ni Benji habang pinupunasan ng pawis sa noo niya. Ang suot niyang puting t-shirt ay basang-basa na. Malapit na raw, Benji, sabi ni Melba. Paglampas ng malaking puno ng balete sa kanto, papasok na tayo sa sitio nila. Sagot ni Michael habang nakatingin sa labas ng bintana. Baka sa mukha niya ang Ayaw man pananabik. sila nagamit ispat lagi. Pero kaming tatlo ni Conching ay medyo kinakabahan dahil sa sobrang katahimikan ng paligid. Si Conching naman ay tahimik lang sa gilid. Hawak ang kanyang rosaryo. Ha? Parang kakaiba ang ihip ng hangin dito, Michael. Sigurado ka bang tama itong dinadaanan natin? Tanong ni Conching. Huwag kang praning, Conching. Sadyang probinsya lang talaga ito. Walang kuryente. Walang masyadong sasakyan. Natatawang sabi ni Michael para pag-aani ng loob namin. Pagdating namin sa dulo ng kalsada, tumigil ang jeep. Doon ay naghihintay na si Melba kasama ang pinsan niyang si Karen. Si Melba ay napakaganda sa suot ng bestida. Pero napansin ko agad na medyo maputla siya. Si Karen naman ay nakatayo lang sa likuran niya. Hindi kumikibo at nakatitig lang sa amin ng diretso. Salamat at nakarating kayo, Michael. Bungad ni Melba. Lumapit siya kay Michael at humalik sa pisngi nito. Sina Jomar, Benji at Conching ba ang mga kasama mo? Oo, Melba. Sila ang mga katropa ko sa Maynila. Pagpapakilala ni Michael sa amin. Tuloy kayo sa aming munting tahanan. Pasensya na kayo at medyo malayo ang nilakad ninyo. Sabi ni Melba habang iginagaya kami patungo sa loob ng baryo. Habang naglalakad kami sa Eric, napansin ko ang mga bahay sa paligid. Gawa ang mga ito sa kawayan at nipa. Pero ang nakakapagtaka ay ang dami ng mga bawang at asin na nakasabit Pero sa na bawat ang bintana kwan. at pintuan. Burabod niya, Ang nagyapon. mga tao rito ay Dagan hindi yapon. lumalabas ng kanilang mga bahay. Sa bawat nadadaanan naming kubo, makikita mo ang mga matang nakasilip sa siwang ng kawayan. Tila nagmamasid at may halong Nagsigig takot ang tubig tingin sa yapon, be. amin. Bakit parang sarado lahat ng bahay dito, May ko Melba? nagkuhan. Tanong ni Benji. Ganun talaga rito, Benji. Maagang natutulog ang mga tao rito sa amin dahil wala namang kuryente. Mabilis na sagot ni Melba pero hindi nakatakas sa akin ang mabilis na paglingon ni Karen sa kanya. Nakarating kami sa bahay ni Melba bago lumubog ang araw. Isang malaking bahay na luma na ang disenyo. Sa silong nito ay may mga alagang baboy at manok na tila balisa. Yan, Ang mga manok ay nagpagkwento lang pangalang sila. tilaok kahit hindi pa naman umaga. Speaker. At ang mga baboy ay parang gustong kumawala sa kural. Dito muna kayo sa sala. Ihahanda ko lang ang hapunan natin, sabi ni Melba. Yan, sobrang Naiwan lalim kami sa na. sala kasama si Karen. Madilim na sa ilalim. Hindi siya gaanong nagsasalita. Hindi na gaano makita Nakaupo yung lang siya sa tubig. isang tumba-tumba sa sulok. Sinubukan siyang Reklamo lang sa Sinasabing baba. ang mga kagubatan dito Isilaw. ay pinamumugaran daw ng mga aswang. Mabilis kumapal ang mga gubat dahil takot pasukin ng mga taga-baryo. Ang mga kabayan ay nakatirik ng tabi-tabi at tila iwas sa mga bandang malapit sa gilid ng mga kabundukan. Mas minamabuti pa ng ilan na sa Anas. gilid ng mga bundok manirahan kaysa sa gilid nga. Bilang isang antingero, ay alam kong hindi yun ang huling pagkakataon na may susubok sa aming kapayapaan. Ngunit habang naroon ako sa baryo, ang kadiliman ay may katapat na liwanag. Tumingala ako sa langit at lumiti. Alam kong kahit nasaan man si Lolo, ay payapa na siyang nagpapahinga at kampante na siyang wala ng lahi namin ang maghahasik ng lagim. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo hanggang dito sa dulo. Muli, ako si Makmak. At ito ang aking kwento. Bukas. Oy! Oy! Ah, sige, kahulgan siya. Baka, di na mga ko na ganina. Kung pasingan lang. Gawin ng baldi. Namulog yung biro ka niya pagdawat ng ko. Ang pagkaman. Paghug, itog po. Noy! Bangin na po. Oh. Pakum.
Nabot ang bugol. Aga nang mga weekend sa 1.5 pandada na sara man na. Uy, tinaw na. Uy, ayaw, uy. Eh pag sugo ng mga bata mag-ano. Agay, nga nag-ipon mi na sa koy butangan mi na ng mga Guantes ko. Sige, butang kwantes, kibasaan. Tubig man na. Balik kami, balik. Balik-balik. Saan ba tayo mo ng basta na noon? Tawa mo buya. Ano ba? Puro. Barako man eh. Kaya ka pag barak. Brown na. Ito brown na yan. So yun guys, pupunta nga kami ni Kainday doon sa ginagawang bomba ma? Ano? Balon. Balloons. Ay, balloons. Oh, balloon. So ayan, may mga dalang pagkain para sa mga nagtatrabaho doon. Siyempre may dala din 2 flashlight kasi nga sobrang lalim na. Hindi na masyadong makita yung taong nagtatrabaho doon sa mismong balloon sa loob. So yun, kasama namin yung asawa ni Carrot Man. Ayun si Mrs. Carrot kasama namin, may dala din na ayun inumin. Soft drinks, tapos ayun baso lalagyan. Ayun, dala pala ni Kainday is supas. Sopas lang. Siyempre, luto yan ni Mama, masarap yan. Basta lutong Inday. Oh. Amo nagkuan lang may nagsuroy-suroy. Nagdayo lang may karon 5 gun mo. So ayan. Abi ko. Oh, kalangasin nila oh. Uma. Sige man ko na siya. May makaon bitaw mo ron kay simulan toge kay may abon eh nga man. Pagkaon na na og may abon. Ano yan na? Oh, sir. Sagat. Saan naman? Kamura ni Mama. Uy. Oh, uy, mo ko na. Ito daw, tinapay. Sagat. Iwag naman ni Sep. Grabe. Ano ba tinapay? Agdan. Sino yun? Wala ako nabakal. Mulag rin mo ni eh. Hindi. Bantay, bantay. Bantay, Sep. Kainit pa ni oh. Mura ba ikso? Gaya pa na. Gaya pa dia. Wala ka katakas. Apa man ang pulihin? Grabe naguwa na. Oh, grabe nagarap man. Kakaambak pa lang naman. Kailangan talaga ng flashlight oh. Di na makita. Ah, may bilin siya man naman. Di makita si Joseph. Hain ka naman, Sep. Kain ka naman. Aw. Ah, kadagan pa ninyo kontra. Noon ba? Nani makaroon na yung may tinapay katuwad palaman. Pangatulong na ito. Ya, mo na ito na hagdan na. Dress pa mo, inanta mo. Sukot pa mo nga tang na lang. Pila na kakahoy son? Di ba kal tinapay ang kan? Pungutan mo sa mga natang lang. Ah, enjoy. Kon gyud sa drinks gyud. Ay, maka. Yeah. Oh, ina mo Christian oh. Sa pinakita na mo sa mo. Halo na ina lang niya, halo na sa tiyan. Dati na yung militar sa helicopter. Lapot pa. Mura ba nigsu? Wa pa na ko kagit isip. Ay. Dati na nag-training sa helicopter. Pwede na mo eskwela, mo training og kuan. Scout din. Kuya. Dede. Di balik ko taga video dili na nakapuno ako kaong na supas. Ano pala kay pag-ambak ka ni, wa pa kay magka-breaching. Grabe ka. Sa kay wala ko siya. Hini bitaw ng singuta.
Ay, siya. Kung ito dyan po pagani. Okay. Grabe ko. So, wag ko ito sa takas-takas ko na. Limuta eh. Sarap pa, oy. Minggo hatog. Ang bigas sa atin. Dako apod ang hungit ay. Paborito na ba ng Diyos? Paborito na ba? Inom ko mo ano ni kay. Dito balik kayo. Ako, butot tilog. Brings. Agi. Pero yung anak mo. Uy! Ano ko na ako. Pero siya. Luwa. Hinawa. Luwa tong usad siya. Gitagwa na ni pahak.